Laging magkasama ang 11 taong gulang na si Chloe at ang kanyang alagang aso na si Peaches. Lalo na sa oras ng pagtulog. Hindi niya kayang pumunta sa kwarto mag-isa, na pinagtataka naman ng kanyang mommy Jenny. Meron siyang gagawin na para tumagal na hanggang sa maantay na kami rin, tapos na sa gagawin namin, tapos matutulog na kami ng sabay-sabay. Kahit magtututbrush lang, even sa CR namin, magpapasama yan. Nag-worry ako sa kanya kasi nga hindi na normal yun di ba? Kaya ako po gusto kasama matulog si Peaches po para po magkaroon po ako ng kasama. Kasi po before, natatakot po ako nun kapag po mag-isa po ako. Nagsimula ang takot ni Chloe nang makapanood siya ng horror movies kasama ang kanyang mga pinsan. Feeling ko po na ako yung nasa palabas po. Feeling ko na ako yung gugulatin nila. Nai-imagine ko yung white lady or multo na long hair, naka-white na damit, tapos parang po palapit siya ng palapit. Hanggang sa isang umaga, napanood ni Jenny ang Superbook Reimagined sa TV. Agad niyang niyaya si Chloe at ang kanyang asawang si Jeff na manood din. Mga batang Superbook kasi kami. Ang saya-saya namin nung nakapanood ulit kami ng Superbook. Kasi yung mga story na binabasa ko, sometimes, syempre pag bata ka, hindi mo naman ganun naiintindihan yung the whole story. Pero pagka Superbook na siya, yung animation niya, makikita mo ano talaga yung nangyari. So, yung buong kwento, naiintindihan talaga. Palagi nang nanonood ng Superbook si Chloe. Ang kwentong Revelation, The Final Battle ang kanyang paborito. Be gone, Satan! Lagi pong natatalo ni God yung si Satan. Tapos kapag po nag-believe ka dun sa power ni God, lagi niyo pong matatalo yung devil. Tapos po, kapag po may power po si God, pinoprotect niya ako, pinoprotect din niya tayong lahat. Hindi niya tayo iiwan. Kinagabihan, may pinakuhang gamit si Jenny kay Chloe sa kwarto. Kagulat-gulat na naglakas loob si Chloe na pumunta doon mag-isa. Mula nooy, kaya na niyang labanan ang takot at matulog mag-isa. Hindi ko na po sinasama si Peaches po kasi po hindi na po ako takot po. Tapos nagpe-pray na po ako. Pakiramdam ko na katabi ko po si God po matulog. Yung pinapanood niya po ako, tapos po, pagka po may masama po, ilalayo niya po yun sa akin po. Nakikita ko sa kanya na sa age niyang yan, nagiging close na siya kay God. Yan, sa panonood ng Superbook, meron na siyang seed of faith or seed of love para kay God. Buti, bumalik yung Superbook kasi ang daming natutulungan. Katulad nito, yung pagbabagong ginawa nila sa anak ko, na natulungan nila na yung fear mawala. Tinanggal na nila ang mga horror movies sa bahay at pinalitan ng DVD collection ng Superbook. Mas gusto ko na pong panoorin yung Superbook kaysa po sa horror movies po. Dahil all about po yun kay God, yung Superbook po. Niyayaya ko po yung pinsan ko manood ng Superbook para po matuto din po sila about kay God po. Yung tanggapin po nila si Jesus Christ as our Savior po. Forgive me now of all my sins. Come be my Savior, Lord. Nagpapasalamat po ako sa Superbook. Tinulungan niya po akong huwag matakot po, tsaka po maging matapang dahil po katabi ko po si Jesus Christ.